Nakita nga natin kung paano pinabagsak ni King ang buong Monster Association. Makikita nga natin na nagtataka nga si Black Sperm dahil halos karamihan sa kanyang mga cells ay talagang natunaw sa lakas ng suntok ni King. Then may isang Black Sperm nga dito ang nakataka sa eksena. Nagtataka naman si Atomic Samurai at wika nga nito na paano daw ito nagawa ni King gamit lamang ang pagsuntok. Habang ang mga kamay pa nga ng ating bida ay umuusok-usok pa nga. Then sa pag-atras nga ni Black Sperm ay wika nga nito na pwede naman daw nilang pag-usapan muna ni King ang nangyayari. Wika naman ni Child Emperor na inaasahan niya na daw talaga ito sa lakas na taglay ni King. Nakatakas nga si Psycho sa suntok ni King dahil si Evil Natural Water daw ang sumalo ng lahat ng puwersa mula sa Hellfire Cannon ni King. Naubos na nga daw niya ang kanyang psychic powers sa pag-block ng ibang mga puwersa sa atake ni King. At makikita nga natin dito na tanging mata na lang ni Evil Natural Water ang natira sa eksena. Nagtago na nga si Black Sperm at wika nga nito na halos maubos daw ang lahat ng kanyang mga cells. Mabuti na lang daw at nakapaghiwalay daw siya ng ibang mga cells. Tanong pa nga nito na siya na lang daw ba ang nabubuhay sa mga kadre. Sa araw nga daw na ito, ang Monster Association ay nakatagpo daw ng isang tunay na malakas. Ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, ang S-Class hero na si King. Kasabay nga nito, ay nagkaroon nga ng malakas na lindol sa eksena, at inakala nga nilang lahat, na gumagana na naman daw ang King's Engine. Then matapos nga nito, ay biglangang nadurog ang buong kapaligiran mula sa ibaba nilang lahat. Then dito na nga lumabas si Rover, at sumisigaw pa nga ito ng napakalakas. Tanong naman ni King, na halimaw na naman daw ba itong kanyang makakalaban? Makikita nga natin na talagang overgrown Rover na nga ang humarap na naman kay King. Sa lahat na daw ng mga kadre, si Rover daw ang pinaka hindi napapansin. Wala daw nakakaalam kung hanggang saan ang tunay na limitasyon ni Rover. At hindi daw basta na lang tumatanggap ang Monster Association ng isang halimaw na hindi marunong mag-isip. At ayun na lang daw ang tanging kahinaan ni Rover. Pagdating nga daw sa opensa at depensa, ay si Rover na daw ang isa sa mga dekalibreng monster ng Monster Association. Halos perpektong halimaw na nga din daw ito dahil sa napakalakas nitong atake at napakakunat nitong depensa. Kaya daw tangkihin ni Rover ang lahat habang nagpapaulan ng mga opensa sa kalaban. Kaya naman kahit sa gitna na daw ng kagipitan, ay iniisip daw ni Psychos palagi na magagawa nitong makatakas gamit si Rover. Kaya naman wika nga ni Psychos na magwala na daw si Rover simula ngayon. Ngunit hindi nga makakilos si Rover at makapagwala dahil nakapatong nga daw si Saitama sa mimsong ulo nito. Wika nga ni Saitama na wag daw masyadong makulit si Rover, natatakot or may kinakatakutan daw ba ito. Kasabay nga nito ay napatingin nga siya sa paligid at tinawag nga niya si King sa bandang ibaba. Wika nga ni King na salamat naman daw dahil nandito din daw si Saitama. Dagdag pa nga ni Saitama na may nahanap daw siyang kakaibang tuta at dinala niya na din daw si Flashy Flash. Tanong nga ni Saitama kung nakita daw ba nito kung nasaan si Genos. Sumigaw nga si Genos na nandito lang daw siya. Kaya naman matapos nito ay kinuha nga ni Saitama ang mismong ulo ni Genos dahil dadalhin niya daw muna ito upang ipaayos kay Dr. Kuseno. Wika nga ni Saitama na wala naman daw itong kaibahan sa pagsakay sa mga kabayo, then matapos nga nito ay tumakbo na nga si Rover sakay ang ating mga bida. Wala na ngang magawa sina Psychos dahil napapalibutan na nga sila ng mga S-Class. Wika nga ni Child Emperor na dito na nga daw magtatapos ang kanilang digmaan. Habang ang isang Black Sperm nga ay tuluyan na nga ding sumusuko sa laban. Then sa kalagitnaan niya ng mga pangyayari ay biglangang sumigaw ang isang Black Sperm hawak si Tario at gagawin niya nga daw itong hostage. Nagalit niya si Child Emperor at tanong nga nito na splitting type monster daw ba itong si Black Sperm. Tugon naman ni Atomic Samurai na hindi niya daw inaasahan na may matatago pa daw pala si Black Sperm. Then tumakbo nga ang isang Black Sperm papunta nga sa isa pang Black Sperm. Habang ang may hawak naman kay Tario ay inaasar pa nga ito, ay mahal na mahal niya daw ang bata. Galit na nga si Atomic Samurai at sigaw nga nito na pakawalan daw nilang lahat si Tario. Binalita nga ng isa Black Sperm sa kasama niya na naubos daw halos ang lahat ng mga member ng Monster Association dahil lamang sa lakas daw ni King. At kahit sa ganitong sitwasyon na daw sila, ay nananatiling kalmado daw si King. Tunay nga daw na karapat-dapat na tawagin itong strongest hero. Then matapos nga nito, ay nag-combine na nga ang lahat ng mga Black Sperm
at matutunghayan daw nilang lahat ang pagkasilang ng isang milagro. Para daw mabuhay ang isang nilalang, ay milyon daw ang kailangan magsakripisyo. Kaya naman sobrang ganda daw ang transformation nila. Umiiyak na nga ang isang black sperm dito at wikag na nito na sobrang nalulungkot daw ang kanyang puso. Ngunit ganun pa man, ay masaya pa din naman daw siya, dahil 11 trillion daw ang magsasama-sama para lamang mabuo ang golden sperm. Bigla nga itong tumingin kay King at tila handa na nga din ito sa umaatikabong bakbakan. Hindi naman nagpasindak si King at tinitigan din niya ang golden sperm. Wika nga ni Child Emperor, nakakaiba daw ang hangin, mukhang mas lalo daw lumakas ang mga kalaban. Wika naman ni Atomic Samurai, na ngayong nag-combine na daw ang lahat, ay ito na daw ang kanilang tsansa. Then bigla ngang may tumawag kay Golden Sperm mula sa kabilang banda. Then makikita nga natin na binuhat nga ni Amai Mask ang isang napakalaking bato. Wika nga ni Amai Mask na mukhang isa na lang daw ang kalaban nila ngayon. Ano na daw ba ang nangyayari sa sitwasyon nila ngayon? Sigaw nga sa kanya ni Child Emperor na mag-ingat nga daw ang lahat. Then nagalit na nga si Golden Sperm at nakatitig na nga siya ngayon kay Amai Mask. Then matapos nga nito, ay bigla ngang nawala si Golden Sperm, at bigla na lang silang nakarinig ng isang napakalakas na tunog sa buong paligid. At makikita na lang natin na talagang nadurog ang buong muka dito ni Amai Mask. At nagmula nga ito sa umaatikabong suntok mula sa Golden Sperm. Inisip niya ni Atomic Samurai na hindi niya daw nasundan ang ginawang atake ni Golden Sperm. Natuwa naman ang isang Black Sperm at ito daw talaga ang tunay nilang lakas. Inasar pa nga ni Golden Sperm si Amai Mask at wika nga nito na minamaliit daw ba ni Amai Mask ang taglay niyang lakas. Mahiga lang daw ito at maghintay dahil papatayin niya daw ito mamaya. Hindi na daw kailangan pang mag-volunteer ni Amai Mask. Inasar nga ni Golden Sperm ang lahat, lalong-lalo na si King. Isang malaking kalokohan daw ang strongest man. Nakapagdesisyon na din daw siya na patayin ang lahat ng mga hiyero sa harapan mismo ni King. Naging seryoso na nga ang muka dito ni King dahil sa mga sinabi ni Golden Sperm. Nagalit na nga si Atomic Samurai at wika nga nito na isang kupal at bonak daw talaga si Black Sperm. Wika nga nito na pumila daw silang lahat at maghintay lamang dahil papatayin niya daw isa-isa. Then pati nga si Zombie Man ay napabangon na nga din habang nakatingin kay Golden Sperm. Dagdag pa nga nito na muntik niya na daw makalimutan. Habang pinapatay daw niya ang ibang mga hiyero, ay pwede daw lumaban ang iba, maliban na lamang kay King. Then matapos nga nito. Una nga niyang pinabagsak, sina Pig God at Child Emperor. Then wika nga niya na sinabi niya na daw na pwede na daw lumaban ang ibang mga hero. Wala daw munang gagawin si King dahil sila muna daw ang haharapin niya. Then matapos nga nito. Tinarget naman niya si Zombie Man at talagang binutas niya ito ng napakadami. Kasabay na nito, ay dito nang sumugod si Atomic Samurai, ngunit sinabayan niya siya ni Golden Sperm, kaya naman matapos nga nito. Direktang naunahan nga si Atomic Samurai, at bagsak nga silang lahat. Child Emperor, Pig God, Zombie Man, at Atomic Samurai, ay saglit lang na pinabagsak nga ni Golden Sperm. At ang tanging natitira na nga lang daw dito sa eksena, ay walang iba, kung hindi si King. Magsisimula na nga daw, ang kanilang one-on-one na tunay na umaatikabong bakbakan.